Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at kabayan ng Kalibang na Ganiban ng Santa Maria ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay umiiral ang kapayapaan at pagkakasundo-sundo kung may pagsisisi at pagbabago at pagpapatawad. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo na kanyang itinalaga dito. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 4, talata 17, ito po ang mensahe. Magmula noon ay nangaral na si Jesus na ang wika, pagsisihan ninyo tarigdan ng inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 31 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng mga gamot ng ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talata 36. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 1 at talatang 8. Ito po, talatang 3, ito po ang mensahe. Sinasabi ni Jesus sa kanya mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi na pagkakasala. Ngunit kahit kailan ang mga sanhi na pagkakasala, ngunit nakapanginglabot at sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kaya mag-ingat kayo. Kung nagkasala ang mga kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay nagsisi, patawarin mo. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa lingkod ito sa mga bahagi natin dito sa Bible Lives Promotion. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang paggabay sa atin. At ngayon, maliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula sa tema na umiiral ang kapayapaan at pagkakasundo-sundo kung may pagsisisi at pagbabago at pagpapatawad. Nais po ang ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo dito sa mabuting balita na para umiral yung kapayapaan at pagkakasundo-sundo, tayong lahat kinakailangan ay generally, syempre maging matuwid tayo, mabuti o sundin natin ang mabuting balita. Generally, maging matuwid tayo. So ngayon, kapag sinunod natin yan, iiral yung kapayapaan. Ngayon, kapag nagkasala in particular, kung tayo ay nagkakasala, nagkakaroon ng kaguluhan. Siyempre, kapag nagkakasala ka, ikaw ay gumagawa ng krimen, gumagawa ka ng kasamaan, iba't ibang kasamaan na nagdudulot ng kaguluhan. Sapagkat ang lahat ng ginagawa ng kasama, lahat ng ginagawa ng sinumang masama o nagugubo sa kasamaan at kapangyarihan ng demonyo ay gumagawa ng kaguluhan. So anumang uri ng ginawa mong krimen at kasamaan ay kaguluhan. So ngayon, para maiwasan yung kaguluhan na yan at masalba ka, ikaw ay dapat magbago. Magsisi ka. Pagsisihan mo yung pagkakasalanan mo at magbago ka. Sa gayon, iiral yung kapayapaan kung walang kasamaan. Napakasimple. So kaya dapat, yan ang aral ng ating banal na Panginoon sa mabuting balita. Pagsisihan natin ang ating pagkakasala sapagkat malapit ang mag-aari ang Diyos. At dapat tayo pailalim sa ating banal na Panginoon Diyos. So tayo magsisi sa ating mga pagkakasala. Sa gayon din, yung nagawan mo ng kasamaan na nagdusa sa iyong krimen o nabiktima mo o naapi mo, magpatawad. Upang sa gayon, huwag kang maghiganti upang ladong gumawa ng kaguluhan para sa paghihiganti naman. So kaya ikaw ay magpatawad, sa gayon ay iiral ng lubos yung kapayapaan. Yung nakagawa ng kasamaan, kung ikaw may nabiktima, ikaw ay magsisi, magbago, humingi ka ng kapatawaran doon sa nabiktima mo. Yung nabiktima mo, magpatawad naman. Kung magpapatawad ka, hindi ka maghihiganti. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, mamumuhay ng maayos ang lahat.
So, ganun kasimple, iyon lang kapayapaan at pagkakasundo-sundo. So, kung ikaw ay magpahingi ng kapatawaran, magsisisi ka, kung magpapatawad yung nagawa mo ng masama, magkakaroon kayo ng pagkakasundo-sundo sa gayong mga bagay. Sa gayon, aside from that, ay hustisya. Pagpapairan ng hustisya. Kung ang isang tao ano nagkakasala at gumagawa ng kasama, gugumon na sa ilalim ng kademonyan, hindi marunong magbago, nilalabag niya yung batas, hindi niya sinusunod ang Diyos sa mabuting balita o sa kalooban ng Diyos. Old, New Testament, hindi niya sinusunod. Ngayon, hustisya ang kailangan nito. May ginawa ang Diyos na kapamahalaan, so sila yung nagpapairal ng hustisya in force in our human life. So ngayon, sa hustisyang ito, ikaw ay mahaharang o ikaw ay sasuwatain sa iyong kasamaan. Kukulong ka, kung maaaring ikaw ay mapahamak sa iyong ginagawang kasamaan kung lalabanan mo lalo yung gobyerno. So diyan ginawa yung gobyerno para ikaw ay pero sa iyong magbago, ilagay ka sa loob ng kulungan, parusahan ka ron. Magbabaguhin ka in force. So yan yung hustisya na sinasabi in governance para ikaw ay mapagbago. Ngayon, ang higit pa diyan ay yung gagawin ng Diyos sa paghuhukom. Sapagkat kung hindi tayo makasusunod sa Diyos, may maghuhukom na gagawin. Susupili ka ng Diyos at parurusahan ka sa dagat-dagatang apoy, yung impyerno tinatawag, habang buhay kang nandoon. So, yan yung hustisya na sinasabi. So, kaya tayo ay dito sa ginawa ng Diyos na pagpapatawad sa kapamahalaan ng Diyos, sa pagpapatawad na yan, ang Diyos ay nagpatawad at tayo ay binibigyan ng pagkakataon ng magsisi. So, in a simple, doon sa kapwa-tao natin, ay tayo ay, aside from nagsisisi tayo doon sa nagawa natin ng siyempre nagsisisi tayo doon sa Diyos sa ginagawa natin kasama para tayo magpatawad. So ngayon ay ang Diyos ay nagpapatawad, so yung tao magpapatawad din. So ngayon, yung Diyos ay nagtakda ng paghukom kasi kung ikaw ay kung yung mga tao ay hindi makasusunod sa kanya patuloy sa paggawa ng kasamaan, mayroong paghukom na gagawin. At aside from that, yung intervention ng Diyos sa pamumuhay at yun yung kapamahalaan. Diyan tayo pinagtatanggol ng Diyos o pinoprotektahan against doon sa evil or nakagagawa ng hindi mabuti. So, it is by faith nga lang at aside from the general aspect na pagprotekta ng Diyos sa lahat, laban doon sa mga nakagagawa ng hindi mabuti. So, ngayon ay kapag mayroong masama, ayaw magbago doon sa kagaya ng paggabay ng banal na Panginoon Kristo, pinagabay siya, hindi siya ayaw magbago ng iba, nagalit sa kanya, pinatay pa nga siya. Akala naman nila, ganun-ganun lang yun, hindi nila yun na yun dapat na gawin ng Panginoon Kristo. So ngayon ay kung ikaw ay ayaw magbago, may pamahalaan. So may intervention din ng Diyos para maaari ka mapahamak. In this time, kung ikaw nakagagawa ng masama, puksayin ka ng gobyerno. Ikaw ay maaaring madala ka doon sa kulungan or maaaring masalanta ka dahil sa ikaw ay kung lalaban ka sa gobyerno kapag inaaresto ka, mga ganon, in a legal way, para ikaw ay matigil doon sa demonyo mo, hindi ka marunong magbago kapag pinangangaralan ka. So ngayon, aside from that, may intervention yung Diyos. Siyempre, ini-intervene ng Diyos kung yung ginagawa mo naman ng masama, nananampalataya doon sa Diyos. Kung nananampalataya siya, pagtatanggol siya ng Diyos, aside from the government, pagtatanggol din siya ng Diyos doon sa mga tao na nakagagawa ng di mabuti sa Kanya. Or either, sakripisyo siya, mga ganun mga bagay, for anything na yung kasamaan na maaaring magawa sa Kanya. But usually, kung nananampalataya, sacrifice, kung maaaring ikaw ay or kahit nakatakda ka doon, sacrifice. Pero ibig sabihin, mayroong mga tao kasi nakatakda para diyan na mga halimbawa kung ikaw ay nakagagawa nga ng di mabuti, maaaring mapahamak ka dahil sa paggawa mo ng masama, either suppress ka ng government na ginawa ng Diyos, or yung kapwa-tao mo tumangan ka o ibang tao, halimbawa ikaw ginagawa mo ng masama yung isa, ang ginawa pinagtanggol ka ng iba, naperwisyo ka, diba? Doon ka mapapahamak, or else suppress ka ng government, or else the God himself o yung kanyang mga alagad sumatayin ka dahil gumagawa ka ng hindi mabuti, diba? Doon sa mga tao na humihingi ng saklolo sa kanya dahil sa ginagawa mo ng masama, lagi gumagawa naman ng mabuti, mga ganun mga bagay. So kaya tayo ay
Kaya para umiral ng kapayapaan, ganyan umiiral yung kapayapaan. Kaya tayo ay maging matuwid sa ating pamumuhay para tayo ay umiral yung kapayapaan. Gayunman, hindi lahat nananampalataya nga sa Diyos. Kaya yung hindi lahat nagpapailalim sa Diyos. Kasi kung tayo magpapailalim na sa Diyos, susundin natin yung kanyang kalooban, tayong lahat ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mundong ito. Pero we are not having the peace sa mundong ito dahil nga sa hindi lahat naniniwala. At maliban doon ay yung mga gobyerno ay siyempre sinusumang nila, at yung pagkakaisa ng mga gobyerno, may mga bansa din na nagkakaroon ng pag-aaway-aaway. So yun ang ilan ng mga ilan na mga nagiging problema. So kaya kinakailangan siyempre gusto ng Panginoon Diyos lahat magpailalim ng mga bansa, lahat ng mga tao, para ito ay magkaroon ng kapayapaan through this gabay nga ng ating banal na Panginoon Kristo. Siyempre dapat nakilala ng pag-aari niyo dahil siya yung creator So ngayon ba nila niniwala at nagiging masama na pagkapailalim sa mga demonyo. So yung iba may sarili nilang kapamahalaan, sarili nilang mga puwersa para gumawa ng di mabuti. So yan ang hindi maganda. So kaya kailangan, kagaya ng terorismo, mga ganun. So kaya kailangan tayo ay para umiral yung kapayapaan. Siyempre unang-una pagiging matuwid. At yung pagiging matuwid, tinuturo siyempre ng ating pinuro ng ating Panginoon sa Kristo. Paano ba tayo mamuhay na matuwid na umiral yung kapayapaan? Siyempre unang-una, behavior nga sinasabi natin, ang gabay ng Panginoon sa Kristo, parang huwag ka mahinggitin, huwag ka mahilig sa material na bagay, mamuhay ka ang maka-spiritual para tayo ay makapamuhay mapayapa. Unang-una, huwag ka mahinggitin, huwag kang palaaway, huwag kang lumalabag sa batas, sumunod ka sa gobyerno, mga ganung mga bagay, ikaw ay mapagmahal sa kapwa. Yung mga ganung mga bagay na simple behavior na isa sa buhay mo, parang anak na nangangaral sa Panginoon Diyos Ama, Panginoon sa Kristo na nga, parang pinangangaralan na anak mo, anak, maging behave ka, huwag kang makipag-away, maging mabait ka sa kapwa. May mga ganung simpleng bagay na dapat natin yung buhay. Ganyan tayo, ginagabayan ng Diyos para tayo ay umiral yung kapayapaan at magi tayong mamuhay tayo ng maayos. Kaya lang, siyempre, marami yung nananamantala. Siyempre, kung nananamantala, kaaway yan, gulo. Diba? Kapag nananamantala, gulo yan. At kung ano pang ginagamit para sa kanilang sariling kapangalan. So, kaya tayo ay may iwasan natin yan kung meron tayong gabay para umiral. So, yung iba, hindi makasunod, siyempre. Napakahirap gumawa ng matuwid at mabuti. Kaya yung iba, kanyang sariling, kanya yung gobyerno, siyempre marami yung nakalala pag hindi na kaya sundin yung gobyerno. Kaya doon sila pinupulot sa hoyo. Hindi na masunod yung gobyerno at yung iba yung minamalas doon sa pamumuhay para malamag yung batas, yung mga ganun mga bagay. So, kaya pilitin natin masunod yung gobyerno para may iwasan yung kaguluhan. Pilitin natin na may iwasan yung pagkakamali para may iwasan yung kaguluhan. Kung nagkamali ka, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran doon sa napagkasalahan mo, at magbago ka. Ngayon, kung hindi ka magbabago, patuloy na may kaguluhan. So ngayon, dahil sa patuloy ka magulo, trabaho ng gobyerno, suppress ka para mawala yung kaguluhan. So, ang sasapitin mo, kulong. Diba? Para magbago ka. Doon ka maparusahan eh. Kung lumabang ka sa gobyerno, problema, baka madisgrasya ka. Aside from that, sa ginagawa mo kasamaan, pwedeng protektahan yung ginagawa mo na masama ng iba. Okay. Baka mapahama ka rin. Gulo na naman, di ba? Lalawak ang gulo. So ngayon ay magpatawad yung mga tao naman na nagagawa ng masama hanggat kaya nyo magpatawad at huwag gumanti para hindi rin kayo makagawa ng kaguluhan at kayo mapahamak din sa paghihiganti na gagawin nyo. Siyempre, krimen yun eh. Kung maghihiganti ka sa paggawa ng kasamaan mo, kailangan kung gusto mong umiral sa kabayapaan ng justisya, gobyerno ang gamitin mo. Hindi yung sarili mo para husgahan mo yung kapatao mo. May gobyerno para dyan, para kung may mga tao na ayaw gumawa. Ngayon, kung sila naman nagsisisi, patawarin mo. Ngayon, kung napakabigat na magkakasala, halimbawa ay gumawa ng grabing karumal-dumal na krimen, gobyerno, yun ang maaari na para sila ay
pagbago doon sa ano, mga ganung mga bagay. At the same time, syempre, habang binubulo nila sa loob ng kulungan, yung paglaya nila, magpatawad ka rin para kayo mapatawad din ng Diyos. Ngayon, hindi porke naman kasi pinakukulong natin, yung mga tao nagkasala ay hindi mo na sila pinatatawad. Kasi yun ay isang bagay yun para yung tao ay madisiplina at mapagbago mo through government. Lalo na ayaw magbago. Pero kung siyempre, kung mayroong mga maliliit na bagay na paglabag sa pamahalaan, na pagkakamali, or even not paglabag sa pangalan, kung maliit na, pwede ka na makapagpatawad, pwede mo na mapangaralan. Pero kung makulit, at lalo na mabigat, siyempre, gobyerno. Through justice nga, yung peace na ginagawa, may force. Kaya lang usually, siyempre, ang aral ng ating Panginoon Diyos ay, siyempre, yung peaceful, yung magkasundo kayo. So, kung magitan ng pagsisisi, at sa magitan ng pagpapatawad. So, yun. So, ngayon ay sana nagabayan naman kayo ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay. At kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at tayo ay malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual. Tayo patuloy na nananampalataya, magabayan tayo ng Banal na Santa Maria at magabayan niya tayo sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos at tayo ay gabay niya ng kaliwanagan, pagmimilagro sa pagbabahagi. Maliwanagan sana ang lahat habang tayo ay gabay niya tayo ng kanyang kaliwanagan ng pagmimilagro. So yung mga tao, kayo ay maliwanagan sa inyong mga tahanan o sa inyong pamumuhay kung kayo sa inyong pagtalima o pagsunod sa ating banal na Panginoon. Pagpapailalim niyo sa kanyang paghahari, pagliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng Banal na Santa Maria. Ngayon, higit sa lahat, syempre, ay yung isagawa natin yung mabuting balita. O, tayo makinig na mabuti, pag-ibigyan natin ng pakikinig, at sundin natin ito. Ito yung makapagliligtas sa atin, yung pagsunod sa mabuti. Sabagat ito yung gabay eh. Ngayon, kung tayo ay gabayan ng Banal na Santa Maria para ayudahan yung ating pananampalataya, napakahanga na ano pang iba't ibang gabay ng Panginoon Diyos, maaaring sa tayo ay inaadya sa kapahamakan, tayo ay pinapaunlad. Yung mga gabay ng Diyos na ating madarama na sa ating mga dalangin na tayo ay may mga gabay dyan. So, sa ating pananampalataya. So, bagamat yung iba kasi hindi natin naaluan. Kasi kaya hindi natin, yung iba mga kahilingan natin hindi natutupad kasi hindi tayo sincere doon sa ating pananampalataya. So, kaya yun, muli ay magandang hapon sa inyo lahat at doon sa Interfaith Unity patuloy tayo magkaisa dyan at magabayan yung bawat mga relihiyon. Magkaisa tayo sa Interfaith Unity at tayo ay magunawaan. Hindi magkaroon ng karahasan at makagabay tayo sa buong mundo, sa bawat lahi, mga bansa ng kapayapaan. Gabay tayo sa United Nations yan. At aside from that, yung CBCP, Vatican Church, kayo ay patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo at patuloy ninyong pagbuklorin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo. Kaya hindi ng ating Bibleized promotion sa buti nating kakayanan. Patuloy natin mapagbuklod yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo sa gabay ng Banal na Santa Maria. So maliwanagan tayo gabayan palagi ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ito ng salita ng Diyos. At sa mga kapamahalaan, partikular sa bansang Pilipinas, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti. Magpairal kayo ng karapatang pantao, magpairal kayo ng patas na hustisya, mabuti pamamahala at tugunin niyo yung karapatang pantao. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.